Mga kabayan, matapos ang ilang araw na pananahimik na isang retired general na si Captain Dado, heto, muling lumabas sa social media at naglabas ng kanyang saloobin sa pamahalaan kaugnay sa mga isyu na nangyayari nito lang mga nakalipas na araw kung saan ay isa-isang pinatatahimik ang mga vloggers at media na bumabatikos sa administrasyon ni PBBM. Sa kanyang latest vlog, isiniwalat ni Captain Dado ang mga di umano ay nababalitaan niya na pang-aabuso sa mga general, partikular ang nangyari kay retired General Macanas kung saan ay kinasuhan ng PNP dahil sa kanyang vlog. May balita pa ng babatok ng general. Kung ako batukan, sapakin ko eh. Sampal-sampalin ko kahit first lady. Mali yun. Tapos arugante kayo. Mali kayo. You do not treat officers like that. You do not treat General Macanas like that. General yung tao eh. May pinagdaanan yan. Malaking pinagdaanan sa buhay niyan. He gave up 30 plus 34, 37 years of his life. Sabi ni Captain Dado at mensahe kay PBBM, parang marsyalo na ang nangyayari ngayon sa bansa kung saan ay halos kapareho na noong panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Nagbabala si Captain Dado na wag tatakutin ang taong bayan dahil lalo lang lalala ang sitwasyon kung saan ay tuluyan ng masisira ang tiwala ng 31 milyong Pilipino na bumuto kay Pangulong Marcos Jr. BBM, dictatorship na ba tayo? Alam ko yung tatay mo, dictatorship. Pero ikaw, di ka pa nagsasabi na martial law. Pero parang martial law na. Ano tayo? Democracy, majority wins. Kaya ka nga nabotohan ng 31 million. Ang mali mo, ginamit mo si Inday Sara para magkaroon ka ng 31 million. Ako, naniwala ako sa hugot mo. Sama-sama tayong babangon muli. Unity. Naniwala ako doon. Tapos, ang nakakaasar, naasar ako, yun ang isasagot mo sa bumoto sa iyo. Wag nyo kaming tatakutin. At pagka kami tinakot, lalong dadami yan. Nakikita ng tao eh. Ang mas maganda, suklian na lang ninyo ng tamang gawa. Sagutin ninyo yung mga issues ng tao. Sa huli, nagbigay ng advice ang retiradong general na huwag mumurahin at aabusuhin ang mga AFP at PNP generals dahil kakampi nito ang taong bayan at handa silang ipagtanggol ang bansa sa mga mapang-abusong lider kung kinakailangan. So, malinaw. Wag ninyong mumurahin ang AFP, PNP. Kakampi nyo yung AFP, PNP. No matter what happens, it is the duty of the AFP and PNP to defend the state which is threatened. Right now, it is being threatened. And at the same time, defend the people. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. People of the Philippines, mga kabrigada, Pinoy Survivor, kailangan ninyo ang PNP at saka ang AFP. When push comes to shove, pagka naging critical yung situation, you need the PNP and the AFP as one intact institution. AFP, PNP intact, no? Under their commander, Browner sa AFP, Acorda, kung nandiyan pa siya. Hanggang kailan ba si General Acorda? March. Sana ma-extend. Ma-extend ulit. Kundi kaya yung susunod, no? The thing is, they have to be as one. Kung meron kayong nakikita na hindi kayo pabor, keep it to yourself. Huwag niyong mumurahin. Because galing ako dyan sa AFP. Pag ako minumura yung commander ko, magagalit ako. Pag ako minumura yung institusyon ko, magagalit ako. Okay? So, trabaho lang yung mga yan. Lahat sila sumumpa that they will uphold and defend the Constitution of the Republic. Oh, ano problema?
So they will uphold. Now, it so happens na under that constitution, nandoon yung gobyerno ng Republic of the Philippines. Hindi dapat kalabanin ang AFP at PNP, People of the Philippines. The AFP and the PNP, no matter what happens in our unfolding history, so many months from now, you can count on your AFP and your PNP to uphold the Constitution. Part of that Constitution, an article in the Constitution, sinasabi, it will defend the state. Pagkadelegado yung state, it has to defend the state. That's why yung estado ni BBM, meron siyang espada. The sword of, the sword of, Damocles ba yun? Okay, nakalimutan ko na, Bobo. Okay. The sword. Okay. Now, when they feel threatened, they can draw that sword na nakatago lang yung espada. At sasabihin niyang charge. O sasabihin niya, pagtanggol mo ko. Yun ang AFP tsaka PNP. Pero, may pero eh. At the same time, the Constitution says, the AFP and the PNP will protect the people. So, malinaw. Wag na wag ninyong mumurahin ang AFP, PNP. Kakampi nyo yung AFP, PNP. No matter what happens, it is the duty of the AFP and PNP to defend the state which is threatened. Right now, it is being threatened. No? And at the same time, defend the people. So how will the AFP, PNP react? Ano ba? Paano na? Well, as the months unfold, mga kabrigada, na makikita kung ano ba talaga ang labas ng baraha. Para tayo nagpupuso yan eh, no? So, nakikiramdam yung dalawang organization na yan. Nakikiramdam. Mas maganda yung mga troll na yan at saka yung mga tao na yan. Either sinabi ko na eh, maggawa kayo ng sarili nyo ring manifesto, wala tayong pakialaman. Kami nananahimik kami, huwag yung pakialaman yung manifesto namin. Ngayon, kung hindi kami magkaroon ng pirma na milyon-milyon, o dita ang saya ninyo hanggang 2028 si BBM, di ba? O di, majority wins. Yun yung essence ng demokrasya. Nasaan na ba tayo ngayon? Ano ba tayo? Dictatorship? Ha? BBM, dictatorship na ba tayo? Alam ko yung tatay mo, dictatorship. Pero ikaw, di ka pa nagsasabi na martial law. Pero parang martial law na. Ano tayo? Democracy, majority wins. Kaya ka nga nabotohan ng 31 million. Ang mali mo, ginamit mo si Inday Sara para magkaroon ka ng 31 million. 32 million yung ali eh. 32 million. Ako, naniwala ako sa hugot mo. Sama-sama tayong babangon muli. Unity. Naniwala ako doon. Tapos, ang nakakaasar, naasar ako, yun, ang isasagot mo sa bumoto sa iyo, no? Ngayon, may kasama ako, na 15,000. May kasama ako. Wag nyo kaming tatakutin. At pagka kami tinakot, lalong dadami yan. Nakikita ng tao eh. Ang mas maganda, suklian na lang ninyo ng tamang gawa. Sagutin ninyo yung mga issues ng tao. Pati ikaw nadadamay eh. Because hindi ka visible, hindi ka nagsasalita, hindi mo kausapin yung tao na siyang bumoto sa iyo. Yun yung problema mo eh. Ginamit mo taong bayan. Yun yung mali mo. Anyari sa iyo, hindi ka... Ang bait-bait ng aura mo eh. Ang bait-bait. Kaya ka binoto, lovable. Parang kuting na matinong-matino. Pero ano nangyari sa iyo? Ako happy ako, binoto ka ng pamilya kasi bilib na bilib ako sa tatay mo. 4 na beses ko nakamayin yung tatay mo. Alam ko na tumira ka sa PMA, 1 linggo, nakihalubilo ka sa mga kadete. Kaya alam mo ang buhay ng isang PMAer. Kahit 1 linggo lang sa barracks. Tapos nun, nag-ranger ka pa na walang test mission.
So alam mo, nag-Marines ka pa, nag-official ka pa. With all the training, dapat naintindihan mo yung hinanaing ng sundalo. Yun dapat, hindi yung wala kang sagot eh. Nagagalit yung mga PMayor sa iyo kasi nga hinayaan mo sila Selly, sila Doc Lorraine na tinrato ng ganon, yung SMNI na nandun nakapalabas si Tatay Digong. Hinayaan mo eh. Tapos tinitira yung Vice President mo na niligawan yung maging Vice President, tapos nun binigyan mo ng ng perang gagastusin bago tamimik ka nung tinitira siya at gusto pa siyang i-impeach. Sana ayusin na natin, presidente ka eh, di ba? Binoto ka ng taong bayan, 31 million votes, pero ang nagpapatakbo ang mga tao na hindi naman binoto ng tao. Ni Speaker, ano yun? 200,000. First Lady, na isang boto, wala eh. So why can they order around people? Ewan ko ba, Armed Forces, anyway, problema niya yan, trabaho niya yan. Kayo mag-sort out, no, sa utak ninyo. Laki ng problema niyo. Buti na lang wala na kami sa serbisyo, no. Imagine matapatan mo yung ganyang klase na style, no. Matapatan mo. Tapos may balita pa ng babatok ng general. Kung ako batukan yan, sapakin ko eh. Oh, sampal-sampalin ko kahit First Lady. Mali yun. Tapos arrogante kayo. Mali kayo. You do not treat officers like that. You do not treat General Macanas like that. General yung tao eh. May pinagdaanan yan. Malaking pinagdaanan sa buhay niyan. He gave up 30 plus, 34, 37 years of his life. Ako 16 lang eh. Kasi hindi ako ganun kasipsip sa gobyerno ba, yung bow na bow, service, hindi. Sa akin, pag nakita ko, ayoko na eh, na mga loko-loko to na sa itas. Ayoko na. Yung pala mangbabatikos din ako. Kausapin mo si Speaker, pinsan mo, kausapin mo. Sabi mo mag-resign siya. Because the destabilization, no? Destabilization is coming from where? Taong bayan? Sa akin? Kay Macanas? Kay doon sa abroad? Kay Maharlika? O kay SAS? O kay Attorney Trix? O kung kanino man? Sa mga Duterte? Hindi. Sa inyo, Congress. Sa Congress. Sa pinsan mo. Sila nagde-destabilize. Sino bang may issue rito? Nananahimik kami. Nagrereklamo kami, mataas ang bigas. Nagrereklamo kami, mataas ang sibuyas. Mataas lahat, mataas. Tapos makakarinig kami yung pera, liquidation by ek-ek, walang resibo. Yun, hindi pa, bingi ba kayo? Hindi nyo ba nadidinig ang tao? Senate, Congress, sagutin nyo yun. Ang dami yung mga salag-salag na ganyan, ang dami niyo yung mga nire-railroad yung issue eh. Ang issue, isang issue, liquidation by certification. Ilang taon na yan, 2011 pa, ano na ngayon, 2024, no? Noong 2011, inadapt nyo the existing system, which means it dates back further. Na ang bawat isang senator, ang bawat isang congressman, may sayad, may problema kayo sa pera ng taong bayan. Doon kami nagagalit. Hindi nyo ba naintindihan yon? Hindi nyo naintindihan? Dapat, ang style dyan, magpakumbaba na lang kayo. Pero doon na muna ako kay BBM. Kusapin mo yung kapatid mo. Yung pinsan mo. Kusapin mo yung pinsan mo. Wag mo na siyang suportahan bilang speaker at sabihin mo, you will support an initiative na tanggalin siya as Speaker of the House. Advice lang, brotherly advice lang sa'yo. I'm trying to save you, no? I'm trying to save you. Kasi pagka hindi, you really will go down. Hinahayaan mo eh. Pinsan, resign ka na. Wala, hindi pwede yung binabanat mo eh. Si Inday Sara tinitira na eh. Hindi pwede. Si Inday Sara hanggang katapusan yan.
depensahan mo yung vice president mo, yung second in command. Okay, otherwise, wala mangyayari sa'yo. Pangatlo, be presidentiable. Be a Filipino. Wag mong itatrato yung mga taong bumoto sa'yo kagaya ko. Wag mo itatrato na kalaban. Hindi, kakampi. Kakampi.